ako'y natutuwa kasi kahit na yung mga kasama ko, alam nyo naman, mga senior sila. Pero alam nyo po that they are so eager. Ako sabi ni Ate Lorna, Pastor, wag mo naman ako sama dyan. Okay? They are so eager at the same time ay talagang nandun yung kanilang willingness and humility na talagang tapusin itong prayer and fasting na ito. Amen po ba? So kahit yung iba na naririto na nakikita ko po every night, so you are an encouragement. Amen? Talagang nakakataba po kayo ng puso and you really make God smile. Amen? So kahit nasanay na kami ni Pastor Jean na kami lagi ang nagkikita rito sa main. Pero natutuwa po kami kasi talagang marami yung ating prayer and fasting night. Amen? So ang ibig sabihin talaga nito, natututo na talaga tayo. Amen? So, tandaan natin yan, 1 week without a prayer makes 1 week. Nagigets niyo po ba yun? Okay? Di ba? 1 week without a prayer makes 1 week. Kung hindi natin gagawin ito, mga kapatid, sinasabi sa atin ng Panginoon na mahina tayo at prone tayo sa mga, of course, sa mga tukso. Pangalawang bagay, can we recite again our mission statement? Yun, no? Parang, sige, sabay-sabay po tayo, mga kapatid. 1, 2, 3. To share the gospel to the saved and lead them to Christ, produce followers of Jesus in order for the glory of God. Parang natigilan ako doon. Okay. So, alam nyo po, malaking bagay po ito na alam natin yung ating mission statement. Kasi yung pag-uusapan po natin, may kinalaman po dito. So, bago tayo magsimula, pakisabi naman po natin sa ating mga sarili ng klaro, ng malinaw, ng malakas, sabihin po natin, I am God's child. Redeemed and loved in Christ. Parang nanghihina si Mirnard ngayon. Okay? So ulitin natin, sabihin po natin, I am God's child, redeemed and loved in Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo po lahat ay manalangin sa gabing ito. Panginoon, maraming salamat po. Thank you, Lord, for gathering us today to study your word. At ito po ay isang pagkakataon para makilala ka namin, Panginoon. Lord, we are praying, Lord God, that you would open our hearts and minds para matanggap namin yung katotohanan. Turuan mo kami ngayong gabing ito. Help us, Lord, to grow in faith, O Diyos, humility, in obedience, kagaya din po ni Pablo, Panginoon. Salamat po. Hayaan mo na ang kanyang example really inspires us, Lord God, to serve you more. Salamat po. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Paul. Pag-usapan po natin one of the Bible characters na madalas na ipinapakilala sa atin. Okay? Is no other Paul, the Apostle. Identity, mission, and endurance in Christ. Alam nyo po, itong mamang ito, I really admire this person, si Paul. No? Bakit ko nasabi? Kasi talagang he really impact every individual, okay, even the church. Ang dami niyang character na masasabi nating ibang klase talaga tong taong ito. Amen? Yung talagang pagiging courageous niya, pagiging compassionate niya, pagiging Christ-centered niya, talagang dito sa pag-uusapan natin, sinabi talaga niya na he considered loss everything. Sino ba makakapagsabi sa atin na i-consider niya na kalugihan ang lahat ng bagay, makamtan niya lamang si Jesus Christ. Amen? So, now,
Let's read. Ang sabi po sa Philippians chapter 3. Not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me his own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Very quick sa Tagalog, hindi sa naabot ko na ang lahat ng ito o ako'y ganap na, ngunit nagpapatuloy akong magsikap upang makamtan ito sapagkat ako ay inangkin na ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko inakalang nakamtan ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at buong lakas na nagsisikap abutin ang mga nasa unahan. Kaya't patuloy akong tumatakbo patungo sa mitiin upang makamtan ang gantimpala ng makalangit na pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Tayo po ay magpatuloy, punta po tayo sa ating main idea. Our true identity as believers in Christ redefines our missions and empowers us to endure life's challenges, revealing that our strength lies not in our achievement but in our relationship with Jesus. Ang ating tunay na pagkakakilanlan bilang mananampalataya kay Kristo ang nagbibigay ng bagong kaulugan sa ating misyon at nagpapalakas sa atin upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay. Ipinapakita nito ng ating tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa ating mga nagawa o tagumpay, kundi sa ating malalim na pakikipag-ugnayan kay Hesus Kristo. Sino po rito sa atin na masasabi niyang may lalim na yung relasyon niya sa Panginoon? Parang tango lang eh. Okay, ayan, si Kyrie. Okay, sige. Since tayo po ay nasa ating Panginoon, ang sabi nga po dito, your life is no longer defined by success or failure, but by your relationship with Him and the new purpose He gives. Alam nyo, sa pag-uusapan natin ngayong gabing ito, magandang malaman talaga natin yung ating pagkakakilanlan. Alam nyo po, meron po akong mga nakikilala. Matagal na panahon, matagal na niyang tinanggap si Jesus, pero malabo pa rin sa kanya yung identity. Malabo pa rin sa kanya kung ano ba yung ipinagagawa sa kanya ng Panginoon. At dahil dito, nakakaramdam na siya ng pagod. Nakakaramdam na siya ng, sabihin natin, he was about to give up. Okay? So, now, let's continue. In Philippians chapter 3, verse 4 to 14, Paul reflects on his past confidence in the flesh, okay, and emphasize the surpassing worth of knowing Christ. He encourages believers to consider everything as loss compared to the value of gaining Christ, illustrating that true identity is found in Him. This realization shapes our mission and purpose in life, leading to a transformative endurance. Talon po tayo. Pag-usapan po natin yung insights into the life of Paul, the Apostle. Number 1, yung blank po dyan, rethink. Okay? Rethink yourself in view of Jesus. Okay, rethink. Pag sinabi pong rethink, it's the same with re-evaluate. Okay? Rethink, re-evaluate. Sa Tagalog, tingnan ang iyong tunay na pagkakakilanlan sa pamamagitan ni Jesus. Sa ibang
sa ibang salin, ibig sabihin po nito, muling suriin ang iyong sarili sa liwanag ng pagkatao ni Jesus. Okay? Are you getting? Now, ang sabi rito, Paul lists his impressive credentials and achievements in verses 4 to 7 only to consider them lost for the sake of Christ. Alam nyo, sa totoo lang, bagamat marami siyang maipagmamalaking credential, okay, ibig sabihin po nito, yung mga tagumpay ayon sa pamantayan ng tao at maging yung kanyang reliyon na sinasamahan, itinuring niya po ang lahat ng ito na walang halaga kumpara sa pagkakakilala niya kay Kristo. Now, tingnan natin, ano ba yung mga credential? Ano ba yung mga tagumpay ni Pablo sa kanyang buhay? Okay, para malaman natin, unang-una, take note, ang sabi rito, ang sabi niya, sa verse 5, tinuli siya sa ikawalong araw. Ang ibig sabihin po nito, si Pablo po ay sumusunod sa kautusan ng Diyos para sa mga Israelita. Nakalagay po yan sa Genesis 17. Ipinapakita po niya dito ang tunay, na siya ay tunay na kabilang sa tipan ng Diyos mula sa kanyang kapanganakan. Una. Pangalawa, sinasabi po niya na siya po ay mula sa bayan ng Israel. Siya ay tunay na Israelita. Hindi isang nagbabalik loob sa Judaismo. Pangatlo, siya rin po ay mula sa lipi ni Benjamin. Ang Benjamin po ay marangal, ito po ay marangal na lipi. Mula po rito ang unang hari ng Israel. Sino po ba ang unang hari ng Israel? Si Saul. Siya po ay nanatiling tapat ang liping ito sa Juda nang mahati yung kaharian. Pang-apat po, siya po ay isang Hebreo ng mga Hebreo. Bilang kautusan, siya po ay isang full-fledged na Pariseo. Okay? At pagdating po sa sigasig, grabe. Ganun na lang yung kanyang pag-uusig sa iglesia. Ang akala niya noon, ito ay paglilingkod sa Diyos. At panguli, na credential niya bilang katwiran sa ilalim po ng kautusan, masasabi po niya sa kanyang sarili na siya po ay walang kapintasan, walang kasalanan, walang anumang maipipinta sa kanya pagdating sa pagsunod niya sa kautusan. Amen? Kumbaga sa isang nagtapos, masasabi natin na si Pablo ay isang summa cum laude. Grabe, no? Grabe yung kanyang distinction. Amen? At isang bagay na masisilip mo talaga sa taong ito ay kakaiba talaga siya. 'Di ba? Pinanindigan niya talaga yung kanyang mga tagumpay, yung kanyang mga achievements. Pero mas lalo nating hahangaan itong taong ito, mga kapatid. Bakit? Ang sabi po dito, ngunit sa kabila ng lahat, itinuring po niya ang lahat ng ito na kalugihan, Daddy. Imagine, Daddy, kahit na merong kang ilang maleta, Daddy, si Mernard. Kahit na si Mernard ay meron ng condominium, no? Meron na siyang mga, sabihin natin, mga trackings, di ba? Mga buildings na nagawa. Pero nung nakilala niya si Jesus Christ, itinuring niya ang lahat ng ito na kalugihan. Kaya willing na siyang ipamigay yung mga maleta na yon. Praise God. Amen. Pero nangako to si Bernard wag muna yung maleta, yung mga bakal munang ipamimigay ko sa inyo. Okay? Bakit kaya? Isipin natin, bakit kaya? Ano ba nangyari kay Pablo? Napagtanto po niya kasi na ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi yung sariling tagumpay. No?
Hindi yung reputasyon, hindi yung pagiging reliyoso niya, kundi yung pagkakaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Amen po ba? The concept that our identity as believers is a radical shift. Our identity in Christ will clarify what we can do and what we can accomplish through Jesus Christ. Yung pagkakakilanlan pala natin, mga kapatid, na kung saan alam natin sa sarili sa sarili natin na tayo ay tunay na anak ng Diyos, yung pagiging in Christ po natin, mga kapatid, hindi lang ito magbibigay ng pagbabago sa ating mga pag-uugali, kundi magbibigay ito ng totoong pagbabago sa ating buong pagkatao. Amen. Are you listening? So, sinasabi rito, hindi ito nakabatay, yung pagbabagong ito, hindi po ito nakabatay sa ating mga nakaraan, sa mga tagumpay natin, sa katayuan natin sa buhay, sa mga kabiguan po natin, o kaya opinyon ng tao. Napabilang tayo kay Kristo sapagkat tayo ay may bagong pagkakakilanlan. And sabi nga, di ba, if anyone is in Christ, tama, Daddy, is now a new creature, the old has gone, and the new has come. At dahil dito, meron na tayong, meron na tayong identity, hindi na po tayo alipin ng nakaraan. Amen po ba? Hindi na po tayo limitado ng ating mga sariling kakayanan. Amen? Hindi nyo ba napapansin, mga kapatid, nung una nahihiya tayo sa ating mga sarili, di ba? Karapat dapat ba ako, Panginoon? Di ba? Nung una nahihiya tayo, nung nakilala natin ang Panginoon, parang hindi natin makita yung sarili natin na nasa samahan ng mga mananampalataya. Pero ngayon, nawala na yung hiya. Walang hiya. Sorry, word to word. Hindi, ibig sabihin, matapang na tayo. Hindi na tayo nahihiya. Kasi pinalaya na tayo eh. Amen? Ito na yung bagong identity natin. Meron na tayong malinaw na layunin dahil tayo ay na kay Kristo na. Hindi na tayo isang bulag na nangangapa tayo kung ano ba yung kalooban ng Diyos, ano ba yung pinagagawa niya. Amen? At dahil dito, mga kapatid, nagkaroon po tayo ng tinatawag na radical shift. So evaluate the things you count as gains and consider how this might be hindering your true identity in Christ. Ano ba yung mga things you count as gains? Ito yung mga bagay na itinuturing mong pakinabang. Ano kaya ito? Mga bagay na ipinagmamalaki mo ngayon. Ito yung mga, yung galing mo, yung natutunan mo, yung talino mo, yung kabutihan mo, yung katayuan mo sa lipunan. Okay? Pero sinasabi po sa atin dito, mga kapatid, balikan natin yung sinabi ni Pablo na ang lahat ng ito ay inari niyang kawalan, kalugihan. Amen? Alam nyo, habang ito ay aking tinutukoy ngayong gabing ito, naalala ko tuloy nung ako po, bago po ako tawagin ng Panginoon. Alam nyo po bang mataas din ang pangarap ko sa buhay, Pastor Jean? Dalawa ang aking pinagpipilian noon, maging abogado at maging isang ininyero. Okay? Nakatungtong na ako. Mabuti na lang inunahan ako ni Lord. Okay? Kasi yun talaga ang nasa heart ko talaga. Pero to make the long story short, tinanggap ko yung tawag sa akin ng Panginoon. Ako ay sumunod sa Kanya. Nagkaroon ng pagbabago sa aking isip, sa aking puso. Yung gusto kong tahakin na yon, nakita ko na may masigit pang panawagan ng Panginoon na ako ay gagamitin niya at ako ay maglilingkod sa Kanyang kaharian. At alam niyo, mga kapatid, to make it short,
nung nagkita-kita nga kami, naikwento ko na nga ito, nagkita-kita nga kami ng mga kaibigan ko, mga kasama ko sa school before, yung iba mga talagang abogado na, okay? Arkitekto, yung iba mga engineer, mga doktor. Nung makita nila ako, tinanong nila ako at sabi ko nga ako'y isang pastor. Yung iba natuwa, pero yung iba laking panghihinayang nila. Kasi alam din nila kung ano yung choice ko nung mga panahon na yun. Pero alam ninyo, hindi ako sa nalulungkot. Pero kagaya din ni Pablo, ano man yung naging kumbaga gusto kong mangyari nung mga panahon na yon. Ano man yung mga bagay na pinagdaanan ko noon para matungtong ko yung pangarap ko. Lahat ng ito ay isinantabi ko na. Kasi alam nyo po, kung hindi natin isasantabi, maaring ito ay maging hadlang sa ating tunay na pagkakakilanlan. Hindi ko sinasabing wag na nating ituloy, mga kapatid. Pero kapag ang tiwala natin, yung halaga po natin bilang tao, ay nakasalalay po doon sa mga tagumpay, doon sa galing mo sa mga bagay na yon, mga kapatid. Sa halip na kay Kristo, ito ay nagiging balakid. Maliwanag po ba sa atin? Ito po ay nagiging hadlang. At nakalimutan natin na ang halaga natin ay higit na nanggagaling sa pagiging anak natin ng Diyos. At ngayon, ang tanging yaman na natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Jesus is the worthiest treasure. Amen po ba? Si Jesus, siya yung pinakamataas na kayamanan natin. At dahil sa Kanya, nagbabago yung tingin po natin sa halaga ng ating buhay. Amen? Tama po ba? Kapag nakatingin ka kay Jesus, nagbabago talaga eh. Nagkakaroon ng radical shift. Meron pong tinatawag na Christocentric. Ang ibig sabihin, si Christ ang sentro ng lahat. Paniniwala natin, pagpapahalaga natin, layunin natin, pagkakakilanlan po natin. Hindi po kaya ito ng mundo. Amen? So as believer, let's go of superficial identity markers. Ano ba itong superficial identity markers? Tumutukoy po ito sa mga bagay na kadalasang pinagbabatayan ng tao ng kanyang halaga at pagkakakilanlan. Kagaya niyan, yung trabaho, yung yaman, edukasyon, reputasyon. Alam niyo ba ang lahat ng ito nawawala? Alam niyo po ba ang lahat ng ito nagbabago? Amen? Tama po ba? Hindi ko sinasabing hindi na natin, walang masama kung magkaroon ka ng yaman, magkaroon ka ng savings. Amen, Mirnard? Tama? parang pinipilit natin, sige na, isuko mo na yan, Mirnard. Hindi na masama yung mga bagay na yon, pero kung yung mga bagay na yon ang papalit lamang sa panahon mo para sa Panginoon. Ito yung mga bagay na alam mong puputol ng kagalakan mo sa Panginoon. Diba? Biruin mo, nakailang maleta ka na, Mirnard. Sorry, parang ikaw yung apple of the eye ko eh. Pero love ko to si Mirnard. Love ko rin to si Maye. Okay? Ganun yun di ba? Habang tumatagal, alam nyo po kasi, totoo naman, kung masipag ka talaga, marami kang maleta. No, I mean, kung talagang masipag ka, the principle is this. Talagang pagpapalain ka. I mean, nandun yung promotion, di ba? Nandun na lalaki yung savings mo. Tama? Nandun na makikilala ka sa lipunan.
Pero alam niyo mga kapatid, although automatic ito, pero wag natin dalhin yung sarili natin na ito na yung buhay natin. Amen po ba? This is it. Tama? Ito na naman, nakikita ko na naman si Mirna. Hindi, pero wag lang lalaki ng ulo. Nasubaybayan ko talaga kung paano nagsumikap din 'tong bata na 'to. Nagsimula ito na ang hawak niya, hindi bakal, map talaga hawak niya. Okay, nagmamap ng church yan. Pero until God really blessed this man at ngayon ay talagang isa na siyang civil engineer. Pero sa ating lahat, lagi nating tatandaan na kanino ba natin dapat matagpuan yung ating kagalakan? Kanino ba natin dapat matagpuan yung totoong kayamanan? Tama? May ibinibigay na yaman ng mundo, pero dapat makita natin ang totoong kayamanan natin si Jesus. Amen? Now, let's continue. Tuloy po tayo. Pangalawa, second insight. Press toward the heavenly prize. Okay? The blank there is press. Okay? So, bilang tagasunod po ng ating Panginoon, hindi tayo dapat tumigil mga kapatid o makontento sa ating spiritual na kalagayan. Makikita niyo naman dito yung word na identity. So, belonging to Christ through union with Him. Ayan, 14 times in Ephesians. Grabe, no? 84 times in Pauline letter. Hindi ko pa siya nabibilang pa. 84, wow, grabe, no? Saints. Saints in Christ. Sino ba rito naniniwala na siya ay saint din? Amen? Tama? Saint Dan. Ha? Saint Danilo. Ganda pa, sarap pakinggan eh. Saint Bernard. Sandali, para may katunog yung Bernard ah. Saint Bernard. Uy, wala akong wag ganon na. Ate Jonah, wag ganon. Okay? Hindi kasi Saint Bernard. Saint Bernard. Okay, ah? Sorry. Meron ako dyan, may 5 maleta ako dyan. Okay? Saint Mariel. Wag ganda naman, no? Di ba? Saint Franz. Parang Catholic Church lang. No? Di ba? Parang parang ganun lang eh, di ba? Di ba? Saint Lugin. Di ba? Parang galing Saint Lugin. Parang imported wine, no? Saint Lugin. Okay? Sige, tuloy po tayo. Calling God's purposeful summons to become who you already are in Christ. In Romans 8:28, sabi doon that all things work together for good to them who love and called according to His purpose. Now, tuloy po tayo. Next, Paul emphasized on his identity, calling, and purpose is true. Okay? Ito, pag-usapan natin. An ongoing relationship with Jesus and a continual pursuit. So, yung sinasabi ditong ongoing relationship with Jesus, ang ibig sabihin, ito yung patuloy na pakikipag-ugnayan niya kay Jesus. Hindi lang ito isang beses na kaganapan. Hindi lang ito isang beses o simpleng pagdalo sa simbahan. Hindi nangangahulugan na tapos na yung ating prayer and fasting, tapos na. Tama? Ito yung isang buhay na alam mo na meron ka talagang relasyon sa Diyos kasi patuloy mong kinikilala ang Diyos, patuloy kang nagtitiwala, at patuloy kang nakikipag-usap sa Kanya. Amen? Tandaan natin itong pagsasama-sama natin na ito, hindi lang isang beses, kundi ito ay dapat
yung tinatawag nating ongoing relationship with Jesus. Pangalawa, a continual spirit. Ibig sabihin po nito, pursuit, okay? Walang humpay na, sa Tagalog, paghahabol. Sinabi ni Pablo na hindi pa niya naabot ang perpeksyon, ngunit siya po ay patuloy, ayan, nagsisikap na maabot ang hangganan. Parang isang atleta, tama po ba? Na yung isang atleta, siya ay sumama o sumali doon sa isang takbuhan. Okay, alam naman nating mahirap. Bagamat ang goal ay maabot niya, makarating po siya hanggang wakas, siya pa rin ay patuloy na tumatakbo. Siya man ay madapa, masugatan man siya, o ano man ang mangyari sa kanya, pero sinasabi sa atin dito, it must be a continual pursuit. Dapat tuloy-tuloy. Ganon din sa buhay natin. Ano man ang mangyari sa atin, tingnan ninyo sa boxing, kahit tingnan ninyo, nakapanood na kayo ng boxing, tama? Kahit ma-knockdown yan, ang mahalaga, hanggat hindi pa siya tinatawagan ng knockout, di ba, Daddy? So tuloy pa rin ang laban. Ganon din sa isang karera, sa ating, sa pagtakbo natin sa Panginoon. Hindi nawawala, it's not a guarantee na ikaw ay alagad, lingkod ng Panginoon, ikaw ay ligtas na sa mga problema sa buhay, hindi mo na pagdadaanan yung mga bagay na ito, dadaan pa rin tayo. Pero ang mahalaga, nagpapatuloy tayo. Yung mga mata natin dapat nandun sa hangganan. Amen? At nag-aantay ang ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Tuloy po tayo. So press on toward the goal of knowing Christ through a divine relationship with Him. Be empowered to endure all life circumstances by focusing on your CPI. So what CPI means? Calling, purpose, and identity. Okay. And the endurance God gave you as a child of God. So, ganito mga kapatid, may panawagan ang Panginoon po sa atin na huwag tayong tumigil sa paglakad natin. Parang ito na yung, parang foretaste na ito pas ng ating, ng preaching natin for next, alright, sa Sunday na, no? Huwag tayong tumigil sa paglakad po natin. Magpatuloy tayong mamuhay ng may pananampalataya, ng may pagtsatsaga, kahit mahirap, yung mga pinagdadaanan po natin, dapat nakatuon yung ating mata, yung ating isip sa inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak na nananatiling tapat sa Kanya. Amen? Alam nyo mga kapatid, just lately, binilang ko rin, ilang taon na ba tayo, Pas? 17, tama? 19. Kami 5 years sa Metro. So 19 na pala. So ibig sabihin nito, talagang God is so faithful. Amen? Of those years, nakita natin na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen? Really, masasabi mo talaga sa Panginoon, Lord, maraming salamat po. Through ups and downs, nakita natin ang Panginoon na meron siyang ginagawa na hindi natin nakikita. And it really tells us that His thoughts is higher than our thoughts. Amen? And His ways is higher than our ways. Limitado lang yung paningin natin, limitado lang yung nasa isip natin. Amen? Although yung upcoming convention natin, pag-uusapan natin dito yung road mapping, ano bang mangyayari sa atin 5 years, 10 years from now. Amen? So imagine that, 5 years from now, sino ba makakapagsabi? Baka meron na tayong building. No? As yun, no? Praise the Lord. Amen? Biruin mo, 4 na maleta lang yan.
No, joke again. Di ba, di ba? Imagine that uh, the Lord, meron siyang mga surprises sa atin. And get excited kasi maraming i-reveal ang Panginoon. Amen? Itong convention na ito, again, ina-advance lang natin na don't miss this convention 2026. Amen? Nabanggit ko nga, once you miss it, you miss the half of your life. Di ba? So, pag-ipunan na natin, o kahit medyo may kalakihan, pero madali lang yan kung meron tayong, may system talaga, may planning talaga tayo para matapos natin yan. Amen? In conclusion, the genuine believer's calling, purpose, and identity, yung mga blank dyan, is in Christ. By anchoring our identity in Christ, we can persevere through the struggles of life. Believers can find strength and purpose, knowing that their worth is defined by their relationship with Jesus rather than worldly achievement. And this understanding provides believers with inspiration and the motivation to live out God-given mission with courage and resilience. Ang tunay na pagkatawag, layunin at pagkakakilanlan ng isang mananampalataya ay matatagpuan kay Kristo. Kapag ang ating pagkakakilanlan ay nakaugat kay Kristo, nagkakaroon tayo ng lakas upang magtiis at magtagumpay sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Doon natin natatagpuan ang tunay na kalakasan at layunin. Sapagkat ang ating halaga ay hindi nakabatay sa ating mga tagumpay o mga nakamit sa mundong ito, kundi sa ating personal na relasyon kay Hesukristo. Ang katotohanan ito nagbibigay sa atin ng inspirasyon, motibasyon upang isabuhay ang misyong ipinagkaloob ng Diyos ng may tapang katatagan at pagtitiwala sa Kanya. Inanyaan ko po na tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Maraming salamat, Panginoon, muli sa pagkakatawag mo sa amin. Salamat po at natagpuan ka namin, Panginoong Yesus. Tinanggap ka namin sa buhay namin bilang aming Panginoon at sarili po naming tagapagligtas. At dahil dito, nagkaroon po kami ng pagkakakilanlan. Nagkaroon kami ng lakas upang magtagumpay sa gitna po ng mga pagsubok po sa buhay. Salamat po at sa iyo namin natagpuan ang tunay na kapayapaan, ang tunay na layunin ng buhay, ang tunay na kalakasan. Ang halaga po namin ay hindi po nakabatay sa mga bagay na ginagawa namin, maging sa mga tagumpay na nakakamit po namin, kundi yung halaga po namin ay nakabatay sa aming relasyon kay Hesukristo. Magbigay po ito, Panginoon, ng motibasyon para kami ay magpatuloy, para mas lalo po kaming maging matatag at mas lalo kaming magtiwala sa iyo. Panginoon, nananalangin po kami ngayong gabing ito na kami po ay samahan mo sa aming paglakad sa iyo, Panginoon. Marami kang inilaan sa buhay ng individual at maging sa buhay po ng simbahan na ito. Buksan mo ang aming mga paningin. Magkaroon po kami ng isang radical shift, isang biglaang pagbabago ng aming puso. Na hindi kami nakatingin sa opinyon ng tao, hindi kami nakatingin sa mga nangyayari sa paligid, kundi turuan mo ang aming mga mata na tumingin lamang sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo. Ngayong gabing ito, tunay na ikaw ang siyang nagpasimula ng aming pananampalataya. At ikaw din po ang magwawakas nito. Salamat at ang buhay namin ay nasa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba at dinadakila ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.